Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid, at welcome po kayo sa 40 days of prayer natin sa umaga ito. Tunay ang Diyos ay napakabuti sa patuloy na kalusugan, kalakasan na binigay sa atin. Bago tayo magsimula po mga kapatid, tayo po muna ay umupo sa isang panalangin. O mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nandito sa inyong pong banal na harapan upang kami po ay sumamba, magpasalamat, magpuri sa inyong banal na pangalan at mag-aral po ang inyong banal na salita. Pangunahan po kami ng banal na espiritu at sa mga po ng anghel, samantalang mag-aaral po kami ng inyong banal na salita sa umagang ito. Maraming salamat po Panginoon sa pagdirig po sa inyong mga dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ang ating pamagat ng ating paksa o devotional worship ngayong umaga mga kapatid ay union with Christ and brotherly love. Paano tayo magkaroon ng pagkakaisa sa loob ng iglesia katulad ni Kristo na siya po ay nakipagkaisa sa Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Ang sabi dito mga kapatid, God's purpose for unity. John chapter 17 verse 21, for they all may be one as thou Father art in me, and I in thee, that they also may be one in us. So gusto ng Ama, ng Anak at ng Espiritu, ng mga magkakapatiran sa loob ng ating iglesia ay magkakaisa mga kapatid. Ito ay magdadala sa tunay na lakas at ang motivation ng iglesia na isulong ang gawain ng pagmisyon dito sa ibabaw ng lupa mga kapatid. Ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, I appeal to you brothers and sisters in the name of Lord Jesus Christ that all of you agree with one another in what you say, and that there be no division among you. So nakita po ni Pablo ang iglesia ng Corinto na mayroong mga paghati-hati, pagkampi-kampi o mga problema, ay pinayuhan ni Apostol Pablo ng iglesia ng Corinto ay magkaisa, magtulungan, magmahalan, magdamayan, sapagkat dito ay naluluwahati, napaparangalan po ang ating Panginoong Jesus. Strength and unity, working together for the salvation of others, unite us as laborers together with God. Isang napakalakas na puwersa mga kapatid kung ang buong iglesia ay nagkakaisa at hindi na hati sa iba-ibang mga pangkat. Ang gawain ng Diyos ay susulong at maraming ma-reach out ng mga tao. Madalang po natin ang pabalita ng kaligtasan. Kung ang iglesia po ay mayroong kapayapaan, may pagkakaisa, at walang pag-aaway-away, walang mga pagtatalo-talo mga kapatid. Isang lakas at pwersa ito mga kapatid upang lalong lumago po ang gawain ng Panginoon sa iba't ibang dako sa buong mundo. The consequences of disunity, dishonoring God by refusing to work in harmony. The enemy's delight when believers work at cross purposes. So, ang kaaway ay natutuwa kung ang iglesia ay magulo, hindi nagkakaisa ang mga kapatid. Dito ay hindi napaparangalan na ang Diyos, hindi siya napapurihan, sapagkat ang kaaway ang naghahari sa puso't isipan ng mga kapatid. Sa ganitong paraan mga kapatid ay wag sanang ang mga kapatid ay magkaroon ng dibisyon at hindi pagkakaunawaan. Gusto ng Diyos ay magkaroon ng isang isipan, isang layunin na paglingkuran siya. Ganoon din po ang mga kapatiran, ganoon din po ang mga tao sa ating paligid. Sa James chapter 3 verse 16, for where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. Kung makita sa atin ang pagiging makasarili, pagiging mainggitin, at pagiging magulo, ay wala pong kaayusan sa iglesia ng Diyos. Gusto ng iglesia ng Diyos na maging maayos ang paggawa natin po kung tayo ay nagkakaisa lahat ng ating mga iniisip at mga layunin mga kapatid. Kaya tinatawagan tayo ng Diyos na magkaroon tayo ng pag-iibigan ng magkakapatid, pagmamahalan. Ang sabi po dito ay cultivate brotherly love and tenderness of heart, see beyond the present, understand the consequences of this unity. Nakita natin mga kapatid na mayroong masamang epekto ang hindi po pagkakaisa sa loob ng ating iglesia. Nagdudulot ito ng kaguluhan,
at hindi masaya ang mga kapatid na naglilingkod. Maraming nagdi-discourage at maraming nag-give up dahil sa ganitong kalagayan ng ating iglesia. Kaya ang Diyos ay tumatawag sa bawat isa sa atin na magkaisa, magmahalan, magdamayan, at magpatawaran kung may mga pagkukulang man ang ating mga kapatid. Ang sabi dito sa 1 Peter chapter 3 verse 8, "Finally, all of you be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble." O mga kapatid, ang nais ng Diyos sa ating lahat na magkakapatid, habang tayo naghihintay sa malapit na pong pagdating ng Panginoon, ay magkaisa, magmahalan, magtulungan, magdamayan, at may kapukambabaan na gumawa sa gawain po ng ating Panginoon. Nakita na natin ang naging kalagayan ng mga ibang iglesia na pinangasiwaan ni Pablo. Ang paglago ng iglesia ay nakabatay lamang po sa pagkakaisa ng mga kapatid sa loob ng ating iglesia. Kaya nawa mga kapatid, ay pilitin natin, tayo po ay magsikap na magkaroon tayo ng harmony sa loob ng ating iglesia. Pag nagkaroon tayo ng harmony sa loob ng ating iglesia, ay ganoon din ang mangyayari sa labas ng ating iglesia, kung saan tayo gagawa na sama-sama sa komunidad, sa mga bayan, sa mga barangay, na kung saan ang mga tao ay naghihintay sa kanyang mga lingkod na ipadama ang pagmamahal, pag-ibig at kaligtasan ng ating Panginoong Hesus. At sa ganong paraan mga kapatid, ay ating mapapabilis ang ating mga gawain, at ang Diyos ay dating na upang i-claim kanyang bayan na may pagmamahalan, may pagkakaisa, at ang wangis ng Panginoong Hesus ay patuloy na makita sa kanilang mga kabuhayan sa araw-araw. Maraming salamat po mga kapatid, at nawa ay patuloy tayong magtulungan, magkaisa, magmahalan, katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Sa pagtatapos po, tayo po ay yumuko sa isang panalangin. O dakilang Diyos na mapagmahal, mga pangyarihan sa lahat, napakabuti niyo po sa umagang ito na kayo po ay nagpadala ng mensahe sa bawat isa po sa amin. Tulungan niyo po ang inyong iglesia. Tulungan niyo po ang mga kapatid na mga lalaki at babae na patuloy na magbahalan, magkaisa, magtulungan, sapagkat ito po ang inyong pong kalooban upang kayo po ay maparangalan namin malulhati at may taas ang dakilang pangalan. Pagpalain po ang lahat ng mga mensahe ito namin napakinggan sa umagang ito. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin sa mga mensahe ito, at amin pong may sa kabuhayan. Sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen.